Yang master, maawa ka naman sa mga bata. Iyak sila ng iyak dahil hinahanap nila ang mommy nila. Napakaliliit pa nila para ilayo mo sila sa kanilang ina. Wika ni Aling Maring. Hinaplos din niya ang likod ni Eric upang kalmahin siya. Masasanay din sila dito sa Villa Yaya. Ngayon lang sila ganyan dahil naninibago pa lang sila sa bago nilang tahanan. Dito na sila titira sa ayaw at sa gusto nila. Maring wika ni Eric. Umigtinding ang kanyang panga dahil sa galit niya kay Marian. Yang master, mali pa din ang ginawa mong pagkuha sa kanila. Alam mong nasa batas iyan na sakalang pwedeng mawala ang anak sa kanyang ina kapag nagpitong taong gulang na sila. Itong mga anak mo mukhang wala pa silang 5 taong gulang. Pero kinuha mo na sila at inilayo sa kanilang ina. Anong klaseng ama ka sa palagay mo? Mag-isip kong mabuti at sana hindi mo pagsisihan ng mga ginawa mo. Malungkot na wika ni Aling Maring. Hindi naman nakagalaw si Eric sa kanyang kinatatayuan. Alam niyang tama ang kanyang yaya sa mga tinuran nito ngunit ayaw naman niyang ibalik ang mga bata kay Marian. Buo na ang pasyon niya na sa poder niya ititira ang mga bata. Dalawang araw nang nasa villa sina Emerson at Edison, ngunit hindi pa rin sila malapitan ni Eric. Sa tuwing makikita nila ang kanilang ama ay inaaway nila ito o kaya ay binabato. Wala namang nagawa si Eric kundi ang tiisin ang galit ng mga anak niya sa kanya. Naisipan din niyang mamili ng mga laruan para sa mga bata dahil sa pag-aakalang mapapangiti niya ang mga ito. Pauwi na siya kanina nang maisipan niyang dumaan sa toy store. Napakarami niyang binili at pati damit ng mga bata ay bumili din siya. 2 kamay din niya ang may bitbit na mga shopping bag nang pumasok sa bahay. Nadatnan niyang kumakain sina Emerson at Edison sa dining room, kaya pinuntahan niya ang dalawa sa hapagkainan. Hello little buddies, may dalang toy si daddy para sa inyo. Masayang pagbati niya sa dalawa. Ang sarap ng kain ni Edison at Emerson dahil gusto nila ang fried chicken na ulam nila. Halos maubos na rin ang ketchup na sinasawsawan nilang dalawa. Pati ang pisngi ni Edison ay may ketchup na din. Agad naman itong pinunasan ni Doris ang mukha ng bata dahil natakot siyang masabihan ni Eric. Ayoko sa'yo, monster! Malakas na sigaw ni Emerson. Sumimangot din ito sa kanya at pinagpatuloy ang pagkain. Bad ka! Hindi kita bate! Sigaw naman ni Edison. Hindi nakaimik si Eric dahil sa sinabi ng kanyang 2 anak. Parang kinurot din ang kanyang puso dahil sa sakit na bigla na lamang niyang naramdaman. Ang buong akala niya ay matutuwa ang mga ito kung makikita nila ang mga laruan na binili niya. Ngunit mali pala siya ng akala. Walang imik na tumalikod sa Eric at umakyat sa itaas. Bitbit pa rin niya ang mga pinamili at dinala na lang niya ang mga ito sa kwarto ng 2 bata. Samantala, takot na takot naman si Ate Feli dahil ilang araw nang hindi kumakain si Marian. Kaya't pilitin niya pa ito na kumain ay hindi naman niya ito nilulunok. Iyak lang na iyak si Marian at nakahiga lang din siya sa kama. Ma'am, kailangan mo na pong kumain. Baka mapano ka na niyan. Naiiyak na wika ni Ate Feli. Napakalakas din ang kaba ng kanyang dibdib dahil sa nangyayari kay Marian. Palabas na sana si Ate Feli nang makita niyang umiilaw ang cellphone ni Marian. Agad din niya itong nilapitan at tiningnan kung sino ang tumatawag. Nang makilala niya ang pangalan ng caller ay agad din niya itong sinagot. Hello? Sir Samuel? Sagot niya. Nanginginig din ang kamay na kinausap ni Ate Feli si Samuel. Pababa ng hagdan si Eric nang biglang dumating si Mike. Nagulat pa si Eric dahil puro pasa mukha ng kanyang kanang kamay. Nagtaka din siya kung saan nakuha ng lalaki ang mga pasa nito. Mike, ano nangyari sa mukha mo? Sinong gumawa niyan sa'yo? Tanong na Eric. Nilapitan din niya ang lalaki dahil gusto din niya itong makausap. 10 araw na din kasi itong hindi nagpakita sa kanya. Kaya nagtaka siya kung saan ito galing. Malapit na si Eric sa kinatatayuan ni Mike nang bigla na lang may lumabas na lalaki mula sa gilid at binigyan siya ng isang napakalakas na suntok. Napaatras pa siya dahil sa lakas ng pagkakasuntok sa mukha niya. Marahas din siyang napailing upang mawala ang kanyang pagkahilo. Ngunit muli na naman siyang binigyan ng isa pang suntok sa mukha ng lalaki. Napasadsad na rin siya sa sahig dahil sa lakas nito. Alam ni Eric na hindi pangkaraniwan ang lakas ng lalaking kaharap niya.
Parang gusto din niyang sapakin si Mike dahil pinapanood lang siya nito habang binubugbog na lalaking hindi niya kilala. Walang hiya ka! Papatayin kitang demonyo ka! Nagigigil na wika ng lalaki, saka siya nito tinadyakan sa dibdib na siyang ikinabulagta niya sa sahig. Bangon! Sigaw pa sa kanya na lalaki. Kaya pinilit din niyang bumangon upang labanan ang lalaking pangahas. Pumasok ito sa kanyang bahay tapos bubugbugin lang siya. Hindi rin maintindihan ni Eric kung bakit hindi umaaksyon ang kanyang mga tauhan. Nasaan ang mga ito at paano nakapasok ang taong ito na gusto siyang patayin? Babae lang palang kaya mong pahirapan, demonyo ka! Kung alam ko lang na ganito ang gagawin mo sa kapatid ko, sana'y hindi ko na lang sila pinayagang umuwi dito sa Pilipinas. Papatayin kita ngayon, demonyo ka! Wala kang kwenta! Dagdag pa nito. Nanggigigil na muling inuumang nito ang kamaon niya kay Eric ngunit naiwan naman ito sa ere dahil sa sigaw ng isang bata. Daddy Samuel! Matinis na boses ni Edison ang tumawag sa pansin ni Samuel. Kaya hindi niya naipadapo ang kanyang kamao sa mukha ni Eric. Agad din na bumaba sina Edison at Emerson dahil sa tuwa nila na makita ang kanilang daddy Samuel. Nag-unahan din silang yumakat at nagpakarga kay Samuel. Sabay naman silang kinarga ni Samuel at niyakap. Agad namang nilapitan ni Mike ang kanyang amo na nakahiga pa rin sa sahig. Hindi rin makagalaw si Eric dahil sa sakit ng pagkakasipa sa kanya ni Samuel. Boss! Nag-aalalang wika ni Mike. Tinulungan din niyang umupo si Eric sa sahig at binigyan ng tissue upang punasan ang dugo sa mukha nito. Boss, pasensya ka na. Wala akong ibang pagpipilian kundi ang dalhin dito si Mr. Lim, dito sa villa. Hindi niya ako pakakawalan kung hindi ko siya dadalhin dito sa harapan mo. Nahuli niya ako, boss. Pumunta ako ng Malaysia kung saan siya nakatira. Doon ako nahuli at muntik ng patayin. Dahil inakala niyang isa akong espiya ng kanyang kalaban. Si Mr. Lim, yung sinasabi mong kasama ni Ma'am Marian sa Island Boss. Magkapatid pala sila sa ama at siya din ang may-ari ng Lakeshore Island and Private Resort na pinuntahan natin. Mahabang salaysay ni Mike. Boss, hindi siya basta-bastang tao dahil isa din siyang mafia na katulad mo at nakabase sa Malaysia. Dagdag pa niya. Hindi naman nakaimik si Eric dahil sa nalaman. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig dahil sa mga natuklasin niya. Nag-imbestiga pala si Mike at nakarating pa ito ng Malaysia. Ibinaba naman ni Samuel ang dalawang bata at ibinigay sa yaya ng mga ito. Pinapunta din niya ang mga kasambahay sa kusina kasama sina Emerson at Edison. Ano Del Rio? Baka gusto mong lumpuhin na lang kita para tuluyan ka nang hindi makatayo. Pati mga pamangkin ko'y nagkatroma ng dahil sa'yo. Galit na ani Samuel kay Eric. Alam mo bang nasa ospital ngayon ang kapatid ko nang dahil sa kagagawan mong demonyo ka? Kapag may nangyaring masama kay Marian, sinisiguro ko sa'yo ililibing kita ng buhay. Ani pa nito. Nakaturo din ang kanyang daliri sa mukha ni Eric habang minumura niya ito. Kapatid ka ni Marian? Tanong ni Eric habang hawak pa rin ang kanyang dibdib. Masakit pa rin kasi ito at parang may sumasabit din kapag humihinga siya ng malalim. Oo, kago! Sigaw pa nito sa kanya. Sa labas naman ng villa ay patuloy pa rin na nagkakatutukan ng baril ang mga tauhan ni Eric at mga tauhan ni Samuel Lim. Walang may gustong magbaba ng baril sa kanila habang hindi pa lumalabas ang kani-kanilang mga amo. Boss, mag-sorry ka na lang sa kapatid ni Ma'am Marian. Baka ilayo niya ulit ang mag-iina sa'yo. Mas mahirapan kang mabawi sila kapag bumalik na sila ng Malaysia. Pabulong na wika ni Mike. Natatakot din siya kay Samuel dahil hindi pala ito pangkaraniwang tao. Napaka-maimpluwensya nito sa buong Malaysia at kinatatakutan ng kanyang pangalan. Hindi ko alam na magkapatid kayo. Malumanay na wika ni Eric, sabay pahid sa dugo na naglandas sa kanyang ilong. Yan ang mahirap sa iyo, Del Rio. Del, pwede ka namang magtanong. Hindi basta-basta ka nalang mag-iisip ng masama. Hanga pa naman ako sa kakayahan mo. Animal ka pero demonyo ka pala sa sarili mong mag-iina. Paano na lang pala kung hindi ako dumating kaagad? Mamatay na lang ang kapatid ko doon sa kakaiyak dahil basta mo na lang kinuha ang mga anak niya. Anong klase merong isip ka? Naturingan kang mafia, ngunit nasa talampakan ng isip mo. Puy! Wika ni Samuel. Dumura pa siya dahil sa galit niya kay Eric.
Nagbaba na lang ng tingin sa Eric dahil bigla siyang nahiya sa lalaking kaharap. Hindi rin niya alam ang kanyang gagawin kung paano siyang makakalapit kay Marian ngayon. Sigurado din siyang galit na sa kanya si Marian at baka isinumpa na din siya ng babae. Mike, buhatin mo yung amo mong siraulo at sumama kayo sa akin sa baler. Gusto kong makita ng walang kwentang tao na iyan ang kinalabasan ng mga katarantaduhan niya. Utos ni Samuel kay Mike. Agad naman na inalalayan ni Mike sa Eric na makatayo at magkaakbay pa silang dalawa na lumabas ng bahay. Daddy Samuel, gusto ko na uwi. Wika ni Emerson kay Samuel. Bigla itong lumabas at lumapit sa kanya. Bakas din sa mukha ng bata ang matinding takot dahil sa ginawa sa kanila ng sarili nilang ama. Dito na muna kayo, maiwang dalawa ng kapatid mo, kuya. May kailangan lang kasi kaming ayusin ang daddy ninyo. Don't worry, dahil uuwi na dito ang mommy ninyo. Intayin na lang ninyo siya dito, okay? Wika ni Samuel sa mga bata. Gustuin man niyang kunin ang mga ito ngayon, ngunit naisip din niya na mas safe sila sa bahay ng mga Del Rio ngayon. Nabalitaan din niya kay Mike na hindi pa rin tumitigil ang mga kalaban ni Eric na pagtangkaan ang buhay ng lalaki. Okay, Daddy. Wait namin si mommy dito. Sagot naman ni Emerson. Niyakap din niya ang mga ito at hinalikan. Go up to your room now. Matulog kayong dalawa ng maaga, okay? Wika niya sa kanya hinalikan ang mga pamangkin. Magkasunod na lumabas si Eric at Samuel. Nagulat pa si Eric dahil napakarami palang tauhan ni Samuel na kasama. Ngunit hindi sila gumalaw sa kanilang mga kinatatayuan. Nakapagtutukan din kasi ng baril ang kanyang mga tauhan kaya hindi rin nagpasindak ang mga bagong dating. Men, ibaba nyo na ang armas nyo. Hindi sila mga kalaban. Utos niya sa kanyang mga tauhan. Agad naman silang nagbaba ng armas at nakipagkamay pa ang mga ito sa mga tauhan ni Samuel. Agad na sumakay ng helicopter sina Eric, Mike at Samuel. Patungo sila ngayon sa baler upang puntahan si Marian. Tahimik lang si Eric habang lulan sila ng helicopter na pag-aari ni Samuel upang makarating sila sa kinaroroonang ospital ni Marian. Habang sakay sila ng helicopter ay hindi pa rin maiwasan ni Eric na hindi mapatingin sa muka ni Samuel. Hindi pa rin kasi siya makapaniwala na magkapatid sina Marian at Samuel sa ama. Ilang minuto lang ang naging biyahe nila dahil diretso naman ang helicopter na sinasakyan nila. Kung titingnan ang mukha ni Eric at Mike ay parehong-pareho ang sinapit ng mga ito. Parehong basag ang mukha dahil sa lakas ng kamao ni Samuel. May dalawang black eye pa si Mike. Pagdating nila sa ospital ay agad na ginamot ng mga nurse ang mukha ni Eric. Ipina-x-ray din niya ang kanyang dibdib dahil nag-aalala siyang nabalian na siya ng buto. Nakatayo lang sina Samuel at Mike sa labas habang hinihintay si Eric. Tinahi din ng nurse ang gilid ng kanyang labi dahil pumutok ito sa lakas ng pagkakasuntok sa kanya ni Samuel. Matapos nilang malinisan ang sugat ni Eric ay nilagyan din nila ito ng gaza upang hindi ma-infect ang sugat nito. Tulog na tulog naman si Marian nang dumating sila sa private room. Bigla ding nilapitan ni Eric si Marian. Niyakap niya ito tinalikan ng pisngi at noon ito ng ilang beses. Sorry, hindi ko dapat na ginawa sa iyo lahat ng ito. Nagsiselos kasi ako dahil nakita ko may kasama kang ibang lalaki ng gabing iyon. Patawarin mo ako, Marian. Mahal na mahal kita mula noon hanggang ngayon. Patawarin mo ako. Umiiyak na wika ni Eric. Wala din siyang pakialam kung marinig siya ni Samuel at Mike ngayon. Basta ang tanging gusto niya ay makahingi siya ng tawad kay Marian. Kahit na tulog pa ito at hindi siya nito naririnig. Del Rio, siguro naman ay magtatanda ka na. Bahala ka na muna sa kapatid ko dahil kailangan kong bumalik din kaagad sa Malaysia. May kalaban ako ng gugulo ngayon sa akin. Ikaw nang bahala sa kapatid ko at mga pamangkin. Ang kapatid ko na lang din at mga pamangkin ang magbibigay ng parusa sa'yo. Ipangako mo lang na hindi na masasaktan at iiyak muli ang kapatid ko. Kung hindi, higit pa dyan na magagawa ko sa'yo. Baka sa susunod tuluyan na kita lumpuhin. Wika ni Samuel kay Eric. May kasama din pagbabanta ang mga sinabi niya. Ngunit tumangulang si Eric bilang sagot. Dadalhin ko na lang siya sa ospital ko sa Manila para doon na siya magpagaling. Wika naman ni Eric. Gawin mong nararapat, Del Rio. Tandaan mong lahat ang mga bilin ko sa'yo. Kung hindi, babasagin kong muli ang mukha mo. Ano? Natagpuan niya si Marian? Tanong ni Bianca sa kanyang tauhan.
Kausap niya ito sa telepono. Nag-report ito sa kanya ng mga nasagap nitong impormasyon. Nalalaki din ang mga mata at butas ng ilong ni Bianca habang kausap sa telepono ang kanyang tauhan. Inutusan niya ito upang bantayan ang bawat galaw ni Eric at siguraduhin lagi siyang updated sa mga nangyayari sa buhay ni Eric. Opo ma'am, may anak din sa Del Rio sa babaeng yun. Triplets na lalaki. Ulat ng tauhan niya. Lalong nainis si Bianca dahil hindi na lang si Marian ang kaagaw niya kay Eric. Dahil may anak din siya sa babaeng kinainisan niya. Kaya mas malabo pa sa sabaw ng pusit ang balikan siya ni Eric ngayon. Ngunit hindi siya papayag na ganoon na lang magwawakas ang kanyang mga pinagpaguran. Kailangan niya ipaglaban ang para sa kanya. 5 taon na rin ang nakakaraan na iwanan siya ni Eric sa ospital at pinagbantaan pa na tatadta rin siya at gagawin sisig para ipakain sa aso. Lumayo siya sa lalaki magmula noon ngunit palihim na nakasubaybay pa rin siya sa buhay ni Eric. Hindi man siya nagpapakita kay Eric ngunit lagi naman siyang updated sa buhay ng lalaki. Alam niya ang bawat galaw ni Eric dahil may mga tauhan siyang nakapasok sa bahay ni Eric. Pati mga laban nito sa ibang tao na nagtatangka sa buhay ng lalaki ay alam ni Bianca. Ilan din sa mga tauhan ni Bianca ang nahuli ni Eric at pinatay. Ngunit meron pa rin natitira na nagre-report sa kanya. Kailangan may saguhan ang plano. Malapit na siya mag-35. Kailangan ako ang pakasalan niya. Wika ni Bianca, sakay binaba ang tawag. Napapangiti din siya habang nakaupo sa kanyang swivel chair na nasa loob ng kanyang opisina. Iginalaw din niya ito upang mag-swing siya sa upuan habang nag-iisip. Inilipat si Marian sa Don Albert's Hospital na pag-aari ni Eric. Sa mismong VIP room siya dinala ni Eric kung saan nakakonfine din si Erickson. Magaling na rin si Erickson at pwede na itong ilabas. Ngunit nang makita ni Erickson ang ina, ay ayaw naman niyang iwan ito. Umiiyak na niyakap ni Erickson si Marian habang tinatawag niya ang mommy niya. Napakalakas pa ng iyak ng bata ngunit hindi siya sinaway ni Eric o ni Samuel. Umaasa kasi sila na maririnig ni Marian ang boses ng bata at ito ang magbibigay sa babae ng pag-asa upang lumaban. Mami! Mami ko! Malakas na iyak ni Erickson. Tulog na tulog pa rin kasi si Marian dahil sa mga gamot na ibinigay sa kanya ng doktor. Ngunit bigla din siyang nagising dahil sa lakas ng iyak ni Erickson. Kahit mahimbing ang tulog ni Marian ay naririnig niya ang iyak ng kanyang anak na tumatawag sa kanya. Isa sa ayaw ni Marian ay ang marinig na umiiyak ang kanyang mga anak dahil siya ang nasasaktan para sa kanila. Kapag naririnig niyang may umiiyak, isa man sa kanyang triplets. Umungol si Marian habang unti-unting minumulat ang mga mata. Naaninag din niya ang mukha ni Erickson sa kanyang tabi habang patuloy na umiiyak ang bata. Mami ko! Muling tawag sa kanya ni Erickson. Inaalog din siya ng bata upang gisingin siya. Bigla namang umagos ang luha sa mata ni Marian dahil namulatan niya ang kanyang anak na umiiyak. Bigla din niyang naisip na may sakit ito nang magkahiwalay sila pero ngayon ay malakas na ito at malakas na ulit magpalahaw ng iyak. Parang tumalon ang puso ni Marian sa tuwa dahil sa nalaman. Magaling na ang kanyang panganay at umiiyak pa ito sa tabi niya. Erickson anak ko. Umiiyak na niyakap ni Marian ang bata. Hinalikan din niya ito sa magkabilang pisngi ang bata at niyakap ng mahigpit. Mommy, uwi na tayo, Mommy. Ayoko na dito. Gusto ko laro taguan. Uwi na tayo, Mommy. Wika ni Erickson habang humihikbi ng iyak. Gustong-gusto na talaga niyang umuwi at makalaro ang kanyang mga kapatid. Oo, baby. Uwi na tayo. Sagot ni Marian sa anak. Pinilit din niya ang katawan na makabangon upang makaalis na sila ng kanyang anak. Huwag ka munang bumangon. Baka mabinat ka. Magpahinga ka na muna dito sa ospital. Maagap naman na wika ni Samuel. Muli din niya ipinahiga si Marian sa kama at inayos ang blanket nito. Hinaplos pa ni Samuel ang noon ng kapatid at binuhat din niya si Erickson palayo kay Marian. Kuya! Sambit ni Marian sa kamuling umiyak na tila nagmamakaawa sa kapatid. Sa 5 taon na nakalipas, si Samuel ang kanyang naging sandalan. Ang lalaki din ang tumulong sa kanya upang mapalaki ng maayos ang 3 bata. Huwag ka nang umiyak. Wala ka nang dapat na ikatakot dahil inayos ko na ang lahat. Makakasama mo na ulit ang mga anak mo at hindi na sila mawawalay sa'yo.
pagpapanatag ni Samuel sa kalooban ni Marian. Muli din niyang niyakap ang kapatid habang umiiyak. Tama na. Huwag ka nang umiyak. Alam mo naman na ayaw ko nakikita umiiyak ka. Maayos na ang lahat. Nakausap ko na ang gagong ama ng mga anak mo. Siya na munang bahala sa inyo dito. Magulo ngayon ang sitwasyon sa Malaysia. Hindi ko kayo pwedeng dalhin doon. Mas ligtas kayo sa bahay ni Del Rio. Alam kong galit ka sa kanya ngayon pero wala tayong pagpipilian. Siya lang ang alam ko makatutulong sa inyo at may kakayahan na magprotekta sa inyong apat. Mahabang salaysay ni Samuel upang maipaunawa sa kapatid ang mga nangyayari sa kanilang paligid. Alam ni Marian ang tunay na katauhan ng kanyang kuya Samuel kaya naniniwala siya sa lalaki. Alam niyang may mga inaayos ngayon si Samuel sa Malaysia kaya mas pinili nitong iwanan silang mag-iina sa poder ni Eric. Kuya, ayoko siyang makita. Wika ni Marian. Masyado siyang sinaktan ni Eric sa pamamagitan ng pagkuha nito sa kanilang mga anak. Inilayo sa kanya ni Eric ang mga bata at yun ang hindi niya makakalimutan. Hindi niya alam ang tunay nating ugnayan kaya hindi mo siya masisisi kung nagselos siya nang makita tayo magkasama. Mahal ka niya, Marian. Naniniwala ako doon pero baliw lang talagang ama ng mga anak mo. Natatawang wika ni Samuel. Muli din niyang hinalikan ang noo ni Marian at ngumiti ito sa kanya. Hindi man sang-ayon si Marian sa gusto ni Samuel na maiwan silang mag-iina sa poder ni Eric, ngunit wala siyang pagpipilian sa ngayon. Kailangan niyang masiguro ang kaligtasan niya at ng kanyang mga anak. Alam niyang tanging si Eric lang ang may kakayahan na protektahan sila dahil makapangyarihan ang ama ng kanyang mga anak. Aalis na ako at baka matagalan bago ako makabalik dito. Mag-iingat kayo dito ng mga bata. Tatawagan kita kung may oras ako. Basta lagi mong tatandaan na mahal ka ni Kuya. Paalam ni Samuel kay Marian. Hinalikan din niya ang pisngi ng kapatid pati na si Erickson. Kuya, mag-iingat ka doon. Sana'y lagi kang gagabayan ng Panginoon sa lahat ng sandali. Wika ni Marian at niyakap din niya si Samuel ng mahigpit. Ihatid ko muna si Erickson sa bahay ni Del Rio. Kailangan nasa safe na lugar ang mga bata ngayon. Hindi pa tapos ang problema ni Del Rio sa kanyang mga kalaban kaya hindi dapat malaman ng publiko na may mga anak siya. Wika ni Samuel. Binuhat din niya si Erickson at mabilis na umalis sa ospital. Boss, lapitan mo na si Ma'am. Humingi ka kaagad ng tawad sa kanya para matuloy na ang pagpapakasal niyong dalawa. Malapit ang birthday mo. Kailangan makasal kayo ni Ma'am bago ang kaarawan mo. Pabulong na wika ni Mike kay Eric. Nakaupo silang dalawa sa sofa na nasa loob ng VIP room at binabantayan si Marian. Baka magalit sa akin. Sagot naman ni Eric. Napakalakas din ang kanyang kaba dahil tuluyan ng umalis si Samuel. Wala nang kakausap kay Marian at magpapaliwanag sa babae ng mga bagay-bagay. Narinig niyang lahat ang mga pinag-usapan ng magkapatid kaya alam niyang galit sa kanya si Marian. Pilit lang ipinaunawa ni Samuel sa kanya ang mga pangyayari. Gayon pa may hindi alam ni Eric kung ano ang saloobin ni Marian sa kanya. Alam din niyang walang kapatawaran ng mga ginawa niya kay Marian kaya natatakot siya ngayon na harapin ang babae. Galit talaga siya, boss, pero kailangan mo siyang kausapin para magpaliwanag. Giit ni Mike sa kanya. Para din silang mga bubuyog na dalawa na nagbubulungan upang hindi sila marinig ni Marian. Lynn, dito ka lang muna sa ospital. Huwag kang aalas dito upang mabantayan mo si Marian. Wika ni Eric kay Lynn. Masusunod, boss. Sagot ni Lynn sa kanya. Tumayo si Eric mula sa pagkakaupo niya sa sofa at nilapitan ang kama ni Marian. Kahit kinakabahan siya at nag-aalangan ay lumapit na din siya sa babae. Pinagmasdan lang ni Eric ang mukha ng babae. Parang gustong patayin ni Eric ang kanyang sarili dahil sa mga maling ginawa niya kay Marian. Parang dinudurog din ang kanyang puso habang pinagmamasdan niya ang mukha ng babae. Humpak ang pisnga nito at nanlalalim ang paligid ng mata niya dahil sa pagka-dehydrate nito sa ilang araw na hindi kumain si Marian. Ngayon niya naisip na isa pala talaga siyang halimaw. Paano niya nagawa sa babaeng minamahal ang pasakitan ng ganoong katindi? Dahil sa pagsisisi na nararamdaman ni Eric ay hindi niya namalaya na nakalapit na pala siya sa babae. Hinawakan din niya isang kamay ni Marian at dinala sa kanyang labi. Todo pigil din siyang umiyak dahil ayaw niyang magising si Marian at ipagtabuyan siya nito. Umalis ka dito. Ayoko makita ang pagmumukha mo. Nagulat si Eric dahil gising pala si Marian at nakikiramdam lang sa paligid.
Binawi din ng babae ang kanyang kamay na hawak ni Eric at tumalikod ito mula sa kinatatayuan ni Eric. Uuwi na muna ako sa bahay. Maiwan dito si Lynn para bantayan ka. Sabihin mo lang sa kanya ang gusto mo at siya ang bahala magbigay sa'yo. Paalam ni Eric. Naiisip na lalaki na makabubuting umalis na muna siya upang hindi siya makita ni Marian. Hihintayin na lamang niyang gumaling ang babae upang masimulan niya ang kanyang plano. Isa lang ang gusto ko. Umalis ka at huwag na magpapakita sa amin ng mga anak ko. Bigla namang sabi ni Marian. Napatigil pa sa paghakbang si Eric dahil sa narinig niyang sinabi ni Marian. Alam din niya na sukdulan hanggang langit ang galit sa kanya ni Marian ngayon. Kaya naman hinanda na niya ang kanyang sarili para tanggapin ang lahat ng gagawin sa kanya ni Marian. Kasalanan din niya ang lahat kaya tatanggapin niya nang maluwag sa kanyang puso ang lahat. Umaasa din siya na mapapatawa din siya ni Marian at magiging masaya silang mag-anak. Umaasa siyang mabubuo din sila at kapag nangyari iyon ay siya na siguro ang pinakamasayang tao sa balat ng lupa. Babawi din siya sa mag-iina at ipapasyal niya ang mga ito sa iba't ibang bansa at babawiin nila ang mga nasayang na sandali sa kanila dahil sa kanyang kagaguhan. Hindi na lang umimik si Eric dahil ayaw na niyang dagdagan ng mga hinanakit ni Marian sa kanya. Malalaki ang hakbang niyang lumabas ng VIP room upang umuwi sa kanyang bahay. May 3 prinsipe pa na naghihintay sa kanya upang patawan siya ng kaukulang parusa. Kinuha din niya ang panyo sa loob ng bulsa ng kanyang pantalon at pinunasan ang kanyang noo. Isipin pa lang niyang nag-aabang sa kanya ang 3 mini-miniya na galit ay para na siyang aatakihin sa puso. Pagdating ni Eric sa villa ay bigla siyang kinabahan dahil sa takot niya sa sariling mga anak. Palingalinga pa siya sa loob at hinahanap ng kanyang paningin sina Emerson at Edison. Ngayon siya labis na nagsisisi dahil sa mga kagaguhan niya. Hindi naman niya masisisi ang 2 paslit dahil sila mismo ang nakasaksi kung ano ang kanyang ginawa. Matatalino din ang kanyang mga anak at kahit magli5 taong gulang pa lamang ang mga ito ay marurunong na silang lumaban. Lalong-lalo na sa Emerson. Dito niya nakikita ang kanyang sarili noong bata pa siya. Dahil sa tahimik ang unang palapag ng villa ay naisip niyang baka nasa itaas ang kanyang 2 anak at baka kasama nila ang kanilang Kuya Erickson sa loob ng kwarto. Pumanik sa Eric sa itaas upang tingnan ang mga anak niya. Parang nanabik din siyang makita ang mga ito dahil magkakasama na ang 3 niyang anak sa loob ng kanyang bahay. Si Maria na lang ang kulang upang makumpleto na sila bilang isang pamilya. Ngunit nagulat si Eric dahil bigla na lang siyang pinaulanan ng bala ng 2 niyang anak na sina Emerson at Edison. Gamit nila ang Nerf gun na binili niya sa kanila. Stop! Stop! Malakas na wika niya dahil tuloy-tuloy ang buga ng bala ng hawak nilang Nerf gun. You're dead! Sambit pa ni Emerson habang tuwang-tuwa naman si Edison. Anong ginagawa niyo sa daddy niyo? Sigaw naman ni Doris. At patakbo din siya lumapit sa 2 bata at kinuha sa kamay nila ang hawak nilang Nerf. Nagsipasukan naman ang mga tauhan ni Eric, dala ang kanilang mga armas. Ang buong akala ng mga ito ay may nakasalisin na sa kanila na kalaban at napasok ang loob ng villa nang hindi nila namamalayan. Doon sa taas! Malakas na sigaw ni Mike sa mga kasama. Siya din ang nanguna na umakyat sa itaas upang alamin kung saan nanggagaling ang malakas na sigaw. Boss! Boss! Ayos lang kayo! Hindi na ituloy ni Mike ang sasabihin dahil sa gulat niyang makita ang mukha ni Eric. Napuno kasi ito ng dumikit na bala ng Nerf gun sa mukha at katawan ni Eric. Tila meron itong sandamakmak na sungay na biglang tumubo sa mukha nito dahil sa bala ng baril-barilan. Natakot naman si Doris dahil sa kapabayaan niya sa mga alaga niyang super makukulit. Nag-aalala siya na baka mapagalitan siya ni Eric dahil sa ginawa ng 2 bata. Naku, young master, pasensya na kayo. Nag-CR kasi ako kaya hindi ko sila nabantayang mabuti. Natatakot na humingi ng paumanhin si Doris kay Eric. Nanginginig din siya dahil sa takot. Sige na, dalhin mo na sila sa loob. Malumanay na sagot ni Eric. Isa-isa din niyang kinuha ang mga bala ng Nerf sa kanyang katawan. Ano bang nangyayari dito? Nagtataka namang tanong ni Aling Maring. Nagulat kasi siya sa mga tauhan ni Eric na bigla na lang hinalugog ang buong kabahayan. Oh, bakit ka nagkaroon ng sungay, young master? Nagtatakang tanong ni Aling Maring. May natira pa kasi na bala ng Nerf sa noo ni Eric na hindi pa natatanggal.
Wala to Naglalaro lang mga bata. Bigla kasi ako umakyat dito kaya ako natamaan ng bala nila. Sagot ni Eric. Kahit alam niyang inabangan talaga siya ng kanyang mga anak pero pinagtakpan pa rin niya ang mga ito. Akala ko pa naman kung ano na ang nangyayari. Manang-mana talaga sa'yo ang mga anak mo. Ganyan na ganyan ka rin noong kalikot. Pati ang kawawang hardinero ay binaril mo ng laruan mong pellet gun. Maswerte ka nga dahil malambot ang bala na laruan ng mga anak mo at hindi ka nagkabukol-bukol. Kagaya ng ginawa mo noon kay Amboy. Wika ni Aling Maring. Umiling pa ang matanda dahil sa kanyang mga naaalala. Todo pigil naman ang tawa ang mga tauhan ni Eric dahil sa nakita nilang ayos ng kanilang amo. Napakatapang na tao ang pagkakakilala nila sa kanilang boss ngunit tiklop naman sa mga anak. Sige na, bumalik na kayo sa mga pwesto nyo. Baka may makasalisin na sa inyo dahil wala kayo sa labas. Utos ni Eric sa mga tauhan niya. Samantala sa ospital, isang nurse ang naglalakad patungo sa VIP room ng mga Del Rio. May dala pa itong tray na may iba't ibang uri ng gamot at rehingilya. ID mo? Tanong ni Lito sa babaeng nurse. Isa sa Lito sa mga tapat na tauhan ni Eric. Matagal na rin ito sa paglilingkod sa kanya at hindi na rin mabilang kung ilang beses itong nagbuwis ng buhay para sa kaligtasan ni Eric. Agad naman na ipinakita ng babae ang ID nito. Tinanggal din niya ang mask na suot niya upang makita ng guard sa VIP room ang mukha niya. Pasok ka na. Wika ni Lito ngunit kinuha muna nito ang ID ng nurse. Rule din nila iyon bilang guard doon. Agad na pumasok ang nurse sa loob. Inayos pa niya ang kanyang suot na mask bago siya lumapit sa pasyente. Inilapag din niya sa ibabaw ng side table ang dala niyang tray upang makuha na ng temperature si Marian. Isinulat din niya sa kanyang logbook ang temperature. Sinuri din niya ang dextrose ni Marian saka tumingin sa kanyang likuran. Palihim din niyang kinuha ang isang bagay na nasa loob ng kanyang bulsa at pinulot ang rehingilya na nasa ibabaw ng tray. Agad niya itinusok ang rubberized na takip ng maliit na bote na hawak niya sa pamamagitan ng dala niyang rehingilya upang makuha ang laman ng bote. Pinitikpan niya ito ng 2 beses bago itinusok sa dextrose ni Marian. Pipisilin na sana nito ang push button ng rehingilya nang bigla na lamang may tumusok ng patalim sa kanyang kamay. Nabitawan din ng babae ang hawak niyang rehingilya dahil sa sakit ng pagkakasaksak niya sa kamay. Nagtaka pa siya dahil wala naman siyang nakitang tao sa paligid, ngunit may sumaksak sa kanya. Pumihit din siyang paharap sa pinanggalingan ng patalim at nakita niya isang babae na nakadamit pang katulong. Nakangisi pa ito sa kanya tila hinahamon siya. Ang lakas naman ng loob mong pagtangka ang patayin ng pasyente dito. Alam mo bang hindi nakakalabas ng buhay ang sino mong magtangka sa buhay niya? Wika ni Lynn habang nakaporma sa babaeng may bala kay Marian.